Again, yung focus, yung attentiveness nyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa oras nito. Kagabi, ang first message na ibinigay sa atin ng Panginoon through Pastor Mon, ano yung topic natin kagabi? Faith. Faith in the storm. So this morning naman, sa second message na ibibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng ating pastor, na ibibigay sa atin ay ang faith that show. So tawagin natin, huwag na nating patagalin. Tawagin natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito, ang ating pastor, Pastor Joel de los Santos. Amen. Good morning, mga kabataan. Good morning. Uy, nakapag-almusal na po ba tayo? Amen, napagpala ba tayo? Amen, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Yun. Salamat sa Panginoon dahil isa na namang pribiliyo na kung saan. Kagabi, anong topic natin? Yun. Ano mga pagsubok na, natin? Look unto Jesus. Huwag natin titingnan yung pagsubok niya. Bilang papasalamat tayo dahil nagising ang bawat isa, walang sakit, karamdaman. Amen? Okay. Pero bago tayo dumako sa topic niya, tayo po muna yung malalaman. Tayo po yung muko at pikit ng ating mga mata. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po na yung anak na yung Panginoong Sus, muli kami po Diyos ay nagpapasalamat sa panibagong araw. Salamat sa buong magdamag, sa kalakasan, sa kalusugan ng pangatawang Panginoon, at isa naman panibagong araw ang binigay niyo po sa bawat isa, na kung saan, Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa, O Diyos. Narito po kami, Panginoon, ang mga kabataan ito, kayo po ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa. Lord, nawa, mangyari kalooban niyo po sa buhay po nila. At ito pong camp na ito ay magsisilbing gabay sa kanila. Lalago spiritually, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat sa Panginoon, maging ang iyong abang lingkod, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na wala kaming magagawa kapag kami hiwalay sa iyo. Tanging mga salita mo lang po, Diyos, ang mamutawi sa aking bibig. Wala pong ibang mata. Pangalan ng iyong anak na ang Panginoong Diyos, ang lahat po ay magsabi lang, Amen. Yun. Ang topic ko po ngayon ay faith that show. Yun. Buksan po natin sa Okay, buksan po natin sa Santiago, James, chapter 2, verse 17. Santiago, James, chapter 2, verse 17. Okay. Nakita na po ba? May mga Bible po ba lahat? Dapat ang mga sundalo ng Panginoon ay laging handa sa labanan. Santiago. Nakita na po ba? Okay. Amen. Ito po, basahin ko po sa verse 17. Sabi po rito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya faith that show. Dapat, kung ikaw may pananampalataya, kapag ikaw ay totoong nakipag-isa sa ating Panginoong Sus, ay nakikita sa kilos at gawa at pananalita natin. Amen, tama. Parang may isang kwento. May isang batang Kristiyano. Pumunta siya sa barber shop para magpagupit. Kristiyano po itong batang ito, nagpagupit. Sabi niya sa barbero, Kuya, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit naman? Tingnan mo naman sa labas, ang daming mga makasalanan, daming adik, daming may mga bisyo. Ganun po ba? Sabi ng bata, ako rin po di naniniwala sa barbero. Bakit naman ito mga ginugupitan kita? Tingnan niyo naman po sa labas, ang daming mahahaba ang buhok. Ay paano ko naman sila magugupitan kung hindi sila pupunta sa akin? Tama, right? Hindi sila magugupitan kung hindi pupunta doon sa barber shop para magupitan. Kung hindi po, sabi ng bata, alam niyo po kuya,
Kung wala pong magtitestify, kung wala pong magtitestimony, kung hindi po sila makakalapit sa Panginoon. Tumaran. Kaya dapat, sabi nga sa text sa ano natin, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Dapat, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kahit ang sino man nakipagsa kay Kristo, isa lang bagong nila, wala nang dating pagkatao. Amen. Sa bawat pananalita, mga kabataan, lahat po kayo nag-aaral, nagtrabaho na. Dapat, kung saan kayo naroon, unang-una sa family, dapat wala na po yung dating pagkatao natin. Matigas ang ulo, ito sa magulang. Amen. Dapat po makikita sa buhay natin na talagang totoong pinagod tayo ng ating Panginoon. Sa kilos at gawat pananalita ay magiging pagpapala tayo. Kung sa ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho, na dapat na itong makita nila, alam mo, nakausap ko itong mga taga-Kalambahan to, alam mo, nakausap ko itong mga taga-Mabuhay at taga-Ligsay, ibang-iba sila. Ibang-iba yung kanilang pananalita. Kaya, amen, right? Totoo po, sabi nga sa text natin, gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ano po? Tinawag ka ng Panginoong Isus para butasin ang iyong po. Tinawag ka ng Panginoong Isus ay may purpose ang bawat isa sa inyo. Amen? Mapalad kayo kasi mga kabataan pa lang kayo. Nakakapakinig na kayong salita ng Panginoon. Kasi bakit? Hinahanda kayo una sa pag-aaral, mayroon kayong lalapitan na Diyos na hindi kayo maaring tanggihan. Kapag kayo nagtrabaho, sino unang lalapitan nyo? Ang Diyos. Kapag kayo pinili ng Panginoon at hindi aksidenteng narito kayo, may purpose ang Panginoon. Kasi darating ang time, nag-aral kayo, nagtrabaho kayo, darating ang time, magkakaroon kayo ng pamilya. Tama? Sino po rito yung pinakaranas sa mga pagsubok? Kaya sa inyong kabataan pa lamang, inahanda kayo kasi pagdating mo once na dumating yung mga pagsubok, mayroon kayong Diyos na lalapitan na hindi kayo tatanggi. Kaya dapat bilang mga mananampalat, darating mga kabataan, makita po sa buhay natin yung talagang totoong genuine yung ating pagiging Kristiyano. Amen? Na sa bawat pananalita mo, sa kilos at gawa mo, hindi ka man magsalita sa katrabaho, kaklase mo, makikita sa iyo. Alam mo, ibang-ibang itong kaklase. Kapag ikaw ay niyaya, sasama ba tayo? Sa mga matulungan. Hindi na tayo sasama. Kasi iba na nga tayo. Tayo na, imbis na ikaw ang maakay, ikaw ang aakay. Ipag-pray mo siya na, Lord, gusto ko pong madala siya sa paanan niyo. Gusto ko po siya, Lord, na makakilala siya. Alam mo niyo po, kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, mga kabataan. Hindi lamang ikaw ay makinig na salita ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon kasi may gagawin ka para maraming maligtas sa pamagitan ng buhay. Kailangan mo isagawa ang natutunan mo sa bawat gawa. Amen? Sa bawat, dapat mga kabataan, halimbawa ganito, ano kaya Lord ang aking matututunan? Sa bawat pag-attend natin sa gawain, dapat mayroon tayong hangarin, ano kaya Lord ang aking matututunan? Diba pag nasa mundo nga tayo, excited tayo, ipinapractice pa natin, sinasanay pa natin, yung mga makamundong gawain, tama mga kabataan? Tama. Diba yung mga makamundong gawain, sanay tayo, how much more? Sa gawain ng Panginoon na magbibigay at magdadala sa atin doon sa buhay na natin. Tama? Na kailangan bilang mga mananampalataya, makita sa buhay natin. Sabi nga po nito sa text natin, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa daw ay patay. Nakikita mo nang namumuhay sa kasalanan, may nakikita ka nang namumuhay sa kasalanan, hindi ka pa nagsasalita, baliwala lang sa iyo. Parang sinasok, bahala ka dyan, hindi po may gagawin tayo. Bilang mga mananampalataya, kailangan kumilos po tayo. Dahil ang panahon natin ay, pabuti na po mabuti. Pasama ng pasama. Kailangan maging totoo yung sabi sa inyo na ang kabataan daw simula kahapon sa topic ni Pastor Monda, mayroon nang naitalim sa inyo. Nag-rema na sa inyo. Diba? Na minsan sa buhay natin may mga pagsubok talaga. Ito naman, kung may pananampalataya ka, dapat nakikita sa buhay mo. Na hindi yung sinasabi mo, kailangan ko ito ipakita kasi para makita mong mananampalataya. Hindi po. Dapat wala kang motibo. Kundi ginagawa mo yan ng may pag-ibig. Pag-ibig na galing sa Panginoon. Di ba ba? Na kung saan, kapag ikaw ay may pananampalataya, may gawa, sa bawat gagawin mo, sino po may mga boyfriend, girlfriend, hindi yung gusto mo lang kundi idudulog mo sa Panginoon.
Hindi yung, Lord, gusto ko po siya kasi gwapo siya. Lord, gusto ko po siya kasi maganda siya. No. Ang hangarin mo, Lord, kung ano po ang gusto mo. Diba? Sa mga prayer natin, sa mga panalangin natin, Lord, alin po bang mga pintuan ang dararapat para sa akin? Kasi maraming mga pintuan ang nagbubukas. Lord, kapag ang pintuan na bukas niya na hindi galing sa iyo, isara mo, Lord. Kasi bawat hangarin natin, kasi mananampalataya na tayo, binago na tayo ng Panginoon. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon na kung saan sa Diyos tayo umasa. Kailangan lagi nating isagawa yung ating pananampalataya unang-una sa ating sambahayan. Kung saan ito, hindi na tayo yung wait mama, wait papa. Kumukusa na tayo. Hindi na nakatiwangwang yung hugasan doon sa lababo. Hindi na tayo inuutosan na nandun mga labahin, kundi kumukusa na tayo. Alam mo nga niya, ibang-iba na itong anak ko ito. Simula nang napasama dyan sa YGCMC. Diba? Sino mo magulang dito nag-church na hindi pa? Wala pang ano? Kaya nga may purpose ng Panginoon. Hindi aksidente na napasama ka sa YGCMC, kundi ikaw ang gagamitin ng Panginoon para madala sa paanan ng Panginoon ang mga magulang mo, mga kapatid mo, wala pang relasyon sa Panginoon. Kailangan lang makita sa buhay mo na talagang binago ka na. Kaya nga sabi, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan pala may gawa tayo. Huwag pala tayo tutulog-tulog. Kailangan pala maging makatotohanan ng ating pagiging Kristiyano. Kasi dati, namumuhay tayo sa sarili natin ngayon. Simula nang tinanggap natin si Jesus Christ, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi ang ating Panginoon Jesus. Minsan, nasusunod pa rin ang ating sarili. Tama? Kasi hindi pa tayo perfecto. Yun po yun. Una, yun, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. New Testament lang po yan. Okay, nakita na po ba? Yun. Sabi nga po rito, ang pamagatay, tayo daw ay asin at ilaw. Yun. Sabi sa verse 16, gayon din naman, dapat din yung paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. Yun daw po, na kung saan dapat yung kailangan, yung pananampalataya, may aksyon, may gawa. Ito naman, dapat nagliliwanag tayo. Anong ibig sabihin po noon? Na kung saan ka naroon, dapat nagliliwanag ka. Kasi dati-dati nasa kadiliman tayo, naliwanagan tayo, nagsimula ng tinawag tayo, dilipat tayo sa kaliwanagan. Ngayon, sabi rito, ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ng inyong amang nasa langit. Na kung saan, bilang mga kabataan, hindi na po tayo nakikaayon doon sa gawa ng mundo, kundi tayo na po nagiging good example na bilang mga mananampalataya. Wala na po tayo doon sa kundi dapat mag-ilaw po tayo. Dapat, ulitin ko nga, sa bawat panalita, kilos at gawa, dapat makita sa atin na kung saan tayo nagiging ilaw. Na kung saan, kung pwede mag-share, alam mo, classmate, alam mo, sa katrabaho, dapat yung pananalita natin ay magiging encouragement sa kanya. Di po ba? Kasi may maraming mga kabataan ngayon, maraming tao na kung saan walang pananampalataya, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sila ay makakilala sa Panginoon. Amen. At yun nga, kailangan na natin kumilos, kailangan natin gumawa kasi kailangan maraming maligtas sa pamagitan ng ating buhay. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon kaysa sa mundo. Kasi hindi natin alam mga kabataan. Hindi po natin alam mga kabataan. 40, 60. Kapag namatay ang tao, halimbawa hindi po natin nasira, hindi tayo naging good example sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang. Kapag namatay po yan, hindi po natin alam kung saan tututo. Kapag wala po tayo ginawa. Kapag hindi po tayo nagliwanag sa kanila, kawawa naman po sila. Kasi ang buhay po natin dito ay pan-temporary lamang. Hindi po ito talaga ang tunay nating buhay, kundi ang tunay na buhay kapag ikaw ay namatay na.
Kapag namatay na ang isang tao, yun ang tunay na buhay. Yun ay tinatawag na buhay na wala hanggan. 40, 60, 50, tapos na natin paghihirap dito. Subalit kapag namatay ang isang tao, doon na magsisimula ang tunay na buhay. Lagi natin pagkatandaan mga kabataan na kung saan sikapin natin, ipag-pray nyo. Lord, hindi po aksidenteng narito ako. Lord, tulungan niyo po ako na lagi ko maunawaan ko ang mga salita niyo. Tulungan niyo po ako, Lord, na makasunod po sa iyong kalooban. Tulungan niyo po ako, Lord, na maging good example sa aking mga kaklase at sa aking mga katrabaho. Amen? Yun ang pagsikapan niyo at pagsumakitan kasi narito na kayo. Narito na kayo. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon kasi nandito na tayo, naliwanagan na tayo. Kung saan, paliwanagin at dapat bilang mga mananampalataya sa ating pagliliwanag, makita ang ating mga mabuting gawa. Amen? Dapat hindi na tayo gumagawa ng mga mundo kasi sabi nga, kapag nakita yung ating mga mabuting gawa na talagang totoo, buhay ang Diyos sa kanyang sarili. Tama? Amen? Kasi kapag buhay ang Diyos sa buhay mo, 100% ang gagawin mo ang kanyang kalooban, hindi na yung kalooban. Amen? Sa buhay natin mga kabataan, buhay niyo mga kabataan, hindi na dapat paghariin natin yung mga pasaway. Alam ko po, hindi na tayo pasaway. Unti po nating hangarin na tayo ay maging mabuting mga kabataan, paliwanagin sa pananalitan. Unang-una, sa ating sambahayan, na hindi na tayo kailangan pangutusan, hindi na naririnig ng magulang natin, wait lang. Pero kailangan pa rin marinig, wait lang kasi bakit nagde-devotion po ako? Wow, palakpakan po natin ng Panginoon. Wait lang kasi nagpe-pray po ako. Wow, hindi po, napakaganda. Ang hirap, wait lang po kasi matatalo po ako. Hindi po ganoon. Alam ko po ako'y naniniwala, kalamba, mabuhay, excite. Ang wait na lang, wait kasi nagde-devotion ako. Wait kasi nagpe-pray ako. Amen? Amen. Ibang-iba na kayo sa iba. Amen. Yun po. Kailangan paliwanagin natin ating sarili para makita yung ating mga mabuting gawa. Yun po yan. Pangatlo, sa Galatians chapter 5 verse 6. Galatians chapter 5 verse 6. Okay. Nandiyan na po ba? Galatians chapter 5 verse 6. Sabi po rito sa verse 6, sa mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ay hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuwid o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng may pag-ibig. Amen? Amen. Sabi po kasi sa Philippians chapter 3 verse 3, sabi po rito, Philippians chapter 3 verse 3, sabi po ni Apostol Pablo, tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo ang mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang pinagmamalaki natin ay ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na pangatawan. Subalit mula sa unang buhay pa si Apostol Pablo, sabi niya rito, ang totoo, ako'y may sapat na kadahilan upang panghawakan ng mga pisikal na bagay. Kung iniisip din naman na siya ay may katwirang umasa sa kanitong mga bagay. Lalo na ako, sabi na po ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 5, ako'y tinuli sa ikawalang araw mula, ako'y isilang, ako'y tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging magsugid ko sa kautusan, inusin ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman sa kautusan, ay walang may pipintas po sa atin. Nung po yun nasa lumang buhay pa si Apostol Pablo, talagang sinusunod niya yung kautusan. Subalit nung tinawag siya ng Panginoon, so sabi niya Apostol Pablo, tayo at hindi sila ang tumatanggap at tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa pisikal na katawan. Sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 11, sabi po rito, dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay
Kristo Jesus. Amen? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na pagtutuloy. Na kung saan si Apostol Pablo, kung gaano po siya kasigasig sa pagsunod sa kautusan, talaga naman wala daw maipipinta sa kanya. Amen po. Na kung saan niya si Apostol Pablo, nung nasa kautusan pa siya, doon sa dati niyang reliyon, kapag may laban sa kanyang reliyon, ay handa siyang pumatay at ipakulong. Subalit nung tinawag siya ng Panginoon Sus, handa siyang mamatay alang-alang sa pagsunod sa Panginoon Sus. Naman, amen? Na kung saan sabi po rito, sabi po sa text natin, sa Galatia, chapter 5, verse 6, sabi po rito, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuwid o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalataya, gumagawa ng may pag-ibig na galing sa Diyos. Ano po ba? Na kailangan po, sikapin natin, Lord, paspasin niyo po ng pag-ibig na galing po sa inyo. Kasi pag may pag-ibig tayo na galing sa Diyos, ay magagawa natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi pag ang pag-ibig ng mundong ito, magiging makasarili tayo. Kapag galing sa Panginoon Jesus ang ating pag-ibig, wala tayong maitatangi. Amen? Wala tayong itatangi, gagawa tayo kasi mas gusto nating sundin yung kalooban ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Yun nga po, sa una, kailangan nating magkaroon isang buhay ang ating mga natutunan. Makita sa buhay natin na talagang totoo. Genuine Christian tayo. Kailangan magliwanag tayo sa mga tao para makita yung ating mabubuting gawa. Na kung saan, gumagawa tayo alang-alang sa ating Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan po, at naway, may natutunan po tayo. Amen? May natutunan po ba tayo? Amen? At po ba tayo? Let's pray. Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa umaga po ito. Panginoon, itinataas ko po sa tinatalangin ang mga kabataan ito, Panginoon. Alam ko po, may plano po kayo sa mga kabataan ito, Diyos. Lord God, mangyari kaluban niyo po sa buhay mo ng kabataan ito at naway maging pagpapala po sila sa kung saan man po sila naroon, sa kanilang sambayan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho. Mangyari ang kaluban niyo po sa buhay po nila. Salamat po, Diyos. So, po namin, binabalik ang pinakamataas na paborit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Amen. So, na-bless po ba mga bawat isa? Sige nga, kung may na-bless. Sa blue tip, tatawag ko ng isa. Ano yung natutunan nyo sa umagang ito sa message na inyong narinig? Ano ang ating message? Faith that show. Sige, tawag tayo sa blue team. Tawagin natin si... Lahat na kayo po. Gusto ko marinig si Ella. Ella, halika. Yeah. Ano yung lesson na natutunan mo sa message natin this morning? Dito, Sarah. Huwag kayong mahiya, ha? Kasi yung ginagawa natin, ito yung nagbibigay ng glory sa Panginoon. Ang natutunan ko po this morning is mahalaga po yung gawa po natin bukod sa pananampalataya po natin kay Lord po. Amen. So, sabi niya mahalaga yung action, yung gawa. Kalaki kasi ng faith, hindi po pwedeng hiwalay na merong faith, dapat nakikita sa action. Okay? Sa red team, sa red team, tawagin ko si... Nagkatago. Sino nagsalita dito kagabi? Sa red team? Si Ken? Si Ezra daw. O Ezra, ikaw tinuturo ng kakampi mo. Sino okay. So, tawagin natin sa likod. Yung mga baptist. Tama ba ako? Si Grace? Grace? Si Grace pa yan? Grace, halika Grace. Si Grace. Wala bang support ng ano? Wala bang Wala support na ng sigaw ng kaya. Wala na. Oh. Go, Grace! Sa actions natin, bigla ko din na-realize kasi na
dapat pala sa actions and sa words natin, makikita na tayo ay Kristiyano. Kasi minsan, di ba, we forgot to show na tayo ay Kristiyano. Kasi nadadala tayo ng mga kaibigan natin na nasa world na dapat, maging ilaw tayo sa kanila, na hindi tayo yung magpapadala, hindi sila yung madadala natin. Delivery. Wala akong support ng mga yan. Yes! Yan, so, maganda yung sinabi niya. Totoo yun. Alam niyo, especially sa inyong mga kabataan katulad ninyo, sa school, madalas po yan mangyari. Kasi pagka isang katulad ninyo, mananampalataya kayo, kasi mga kasama niyo, hindi. Minsan may dumadating kayo sa mundo, parang nahihiya kayo ipakita Kristiyano kayo. Tama ba? Gaya na sinabi ni Pastor kanina, sa halip na sila yung nadadala nyo, parang ang nangyayari, kayo po yung nadadala nila. So, mali po yun. Sa katulad na lesson natin ngayon, ipakita nyo. Ipakita nyo yung Kristiyanong kabataan na katulad ninyo. So, hindi kayo dapat mahiya. Kahit makita nilang nagpe-pray kayo, alam nyo, nakakaano yun. Kakaiba yun. Hindi ko katulad ng iba na nakikita, halimbawa kung kakain kayo, tapos nagpe-pray kayo. Kakaiba yun. Kasi malalaman nila, makikita nila, parang mananampalataya, Kristiyano to siguro. Ganun. So, makikita talaga in action. So, sa yellow team kaya? Pero bakit parehas ka ni Grace na naka-black? Oo nga eh. Black Tapos si Jay, team kami. Sa yellow team, ang magsasalita, si Jana. Jana, halika. Wala bang support na sa team nila? Kaya din po yung sa akin na bilang Kristiyano nga po, dapat po, yung gawa po natin, tsaka po yung salita po natin, dapat po nakakot po sa kalooban nila. Ako, sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, thank you, Jana. Diba sa science, naalala niyo yung moon, wala naman talaga siyang sariling kakayanan na mag-produce ng light. Pero every time na magkakaroon siya na makaka-reflect siya ng light coming from the sun, nagpo-provide ng light ang moon sa panahon na gabi. The same is true with us. Wala talaga tayong kakayanan gumawa ng mabuti. Pero yung reflect, sino ba nagsabi kanina, I think si Grace ang nagsabi, pero yung reflection ng Diyos sa buhay natin, no, mag-a-appear ito, magbubunga ito, it is because tayo ay mga anak ng Diyos. In our words, in our deeds, makikita ng Diyos, magre-reflect sa atin ang buhay ng isang tunay na Kristiyan. Okay? O kaya, pakitingnan mo ako ng katabi. Sabi mo sa kanya, tunay na Kristiyano ka. Amoy Kristiyano ka. Amoy Kristiyano, ha? Amoy mo, Asra. Amoy mo. Ayan. So, amoy Kristiyano tayo. Ginawang literal. Okay. Okay, ano mami? So, ayan. Ready ka na? Faith that shows. Sabay-sabay nga sabihin yung pinaka-message. Living your faith so other can see it in action. Isa pa. Living your faith so other can see it in action. So other can see it in action. Tandaan niyo po yan, ha? Kakaiba kayo. Tandaan niyo, kakaiba kayo. Natatangi kayo. Special ka. Special child of God. Tutok ka naman, Joy. You are a special child of God. Ayan, sige tayo lahat tumayo. At awitin muna natin yung ating team song. I will fear no more. Ito pa Ano tayo, speaker? yung ating Wait lang. Ayusin lang ni Ato. reflection doon sa mga kanta. I will fear no more. So, wala na tayong ibang katatakutan. Sabi nga dito, you're my courage. When I'm worried in the dead of night, you're my strength because I'm not strong enough to win this fight. Totoo naman. Wala naman talaga tayong kakayanan.
Hindi, kung sa sarili lang nating lakas, wala tayong kakayanan. Pero sa tulong ng Lord, o yung lahat ng battles na kinakaharap natin, kaya nating pagtagumpayan dahil kasama natin ang Lord sa lahat ng laban. Yun. Okay, isa pa. Isa pa. Balik. Matutupay, balik mo muna. Para masimulan natin. Sabay kayo mga kabataan. Malinaw pa mga bata. Ano mo nga siya, i-energy mo. Para buo natin makita. Yan. Kita ba? O may reflection ng yun. Sige, sabay. Sabayan natin. Paliwanag ba? I-declare natin yan. I will feel no more. Every anxious thought that steals my breath. It's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I'm worried in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my ears. Living in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are blowing, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I'm worried in the dead of night. You're my strength, strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. Oh, I will fear no more. Oh, I will fear no more. No power can comes against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can comes against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I'm worried, the dead of night. You're my strength, 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. Oh, I will fear no more. Declare natin. Oh, I will fear no more. Oh, I will fear no more. Oh, I will fear no more. Amen. Sa Diyos ang papuri. Ayan, so sige po muna tayo. Magbibigay kami ng ilang instruction. After nito, so lahat naman kayo, may dala na kayong mga panyo ngayon? Lahat? Panyo Hindi ba matatanggal yan? Towel ba yan sa'yo, Joy? Hindi kaya matanggal yan. Sino may extra panyo? Pahiramin niyo si Joy. Lahat ng may panyo, taas ang may panyo. Lahat. Yung wala. Nasa bag. Sino nasa bag? Kuhanin nyo. Bibigyan namin kayo ng ilang minutes para kuhanin yung inyong mga panyo. Tapos, lahat tayo, wala tayong anumang mga bagay sa bulsa or pwedeng masira, baka maapakan, maipit, makasago. Baka mamaya kasi meron pa sa mga bulsa ninyo. So, Ready na ba yan? huwag tayo magdala ng knife. Sa games? Ready na sila pang games? Wallet,
Mga wallet, baka may mga wallet kayo sa bulsa, tanggalin. Baka mabasa yung Mga pera. yung dollars. Yung mga meron nyo daw, hindi nyo kay Brother Richard sa bulsa ni Brother Richard. So, magkakaroon tayo ng games. Games tayo ngayon. And, ang bawat mechanics ng games, may mga kanya-kanyang challenges. At the same time, may mga facilitators na naka-assign sa bawat station. So, Station tayo. 4 na station ang meron tayo sa games. At tatlong station lang, pero 4 na games meron tayo. May tatlong station. Ito yung station 1 dito sa session hall. Ang station 2 dun sa Lakeview, yung pinag-exercise na natin kanina. Ang station 3, dun tayo sa pool. Ang station 3. And then after ng pool, babalik tayo dito for last game. Okay. Okay. So sa first game, ang first game natin dito sa session sa station 1 mangyayari. So habang hinihintay natin yung iba, Kompleto na ba kayo? Ang blue team, kompleto na ba? wala pa, may nakuha pa. Ang yellow team, kompleto na? Team leader. Team leader. Ang red team, kompleto na? Kompleto na? Ang red team? Mas maganda sana yung kay Joy, hindi towel. Handkerchief talaga kasi baka matanggal eh. Oo. Wala pa kayo, no? Wala pang extra? Yung mga facilitator, mga passes, baka mayroon po kayong extra. Oo. Yung mga suit nyo na yan, Yan na yan. okay, yan na yan. So, hindi na kayo magpapalit. Kasi, mababasa kayo. Hindi kayo baka mabasa yung laylayan. O, yung gusto magpalit, sige, bibigyan kayo namin ng, Isang oras. kaya lang mas maganda sana Yung yung pang games nyo na attire. Pang games nyo na attire. Okay na yan? Kung okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Basta lang, may pamalit kayo after nito. Kasi kukuha pa tayo sa Kalamba ng pamalit. Pagka... Chat ko na lang si Ronnie. Sige, hindi pa tayo kumpleto. Para ma-explain natin yung mechanics sa station 1. Blue team! Where's blue team? The team leader. Nakuha pa na pa niya. Sino ang team leader ng yellow? Ay, red. Red. Sino ang team leader? Sige. Okay. Tayo. Tayo ba natin? Wala ba? Wala pa naman yung iba. Meron. Excited lang, sorry. Abang inaantay natin yung iba. Oo. Ligo na ako eh. Uy, wala. Wala. Kinausap ko na sa SK. Blue team, red team, and yellow team. Bilisan nyo pagpunta dito. Mabilis pa rin. Bigurado. Okay na yung yellow team. Kumpleto na. Takot. Ang blue team. Ang blue team, halos lahat wala pa. Ang blue team. 5. Asa si Ate? 4. Bilangan natin. 1, 2, 3, go. 5. Team, 4. Sterling. 3. 2. 2 and a half. 2 and 3/4. 1. 1. 1. Huwag kayong tutupis para awan nyo na. Mga maglutangan yung mga asparagus sa lakeside. Mga paros. Ayun, tilapia, may mapaagang ating tanghalian dahil sa tilapia. Okay?
Habang ating mga pasis ay so much busy sa kanilang mga pinagkakaabalahan, so, i-check muna natin yung yell ng bawat isa. Okay? Sige, dyan na lang kayo. Simulan muna natin sa red team. Okay, dyan na lang sa inyong inaupuan. Hindi na kayo kailangan sa inyong Okay, 1, 2, ang yell ng red team. Oh, ready na kayo, red team? Team leader. Okay na, parang di kayo nakapag-almusal na. Oh, team leader! Oh! Palapakan natin ang Team Red! Ang Yellow Team! Pagyan yung Yellow Team! Team Leader! Ayun! Ang yellow. How about the blue team? Papatay ba? Blue team? Team leader. Parang palitso na yung one card mo. Parang palitso na. Ako, kailangan ng ating mga kitchen. Ako, mukhang hindi ata sila na-satisfied sa sa hotdog at saka egg. Dapat monggo. Okay po. Mga pasis, na? Saglit lang po, nagdedebate lang po sa Kongreso. May pinagdedebatehan lang. Ano mo pinagdedebate? Okay na? Yung palang kanina pinag-uusapan. Meron na ba kayong mga pambato? Pambato dyan? Pero, may pang niya ha? Ang ating dapat mag-participate ang lahat. Mag-participate ang lahat. Oo. Wala. Kinausap ko na si SK. Wala. Kinausap ko na. Wala. Magsiswimming pa tayo pagtapos nito. Okay na? Mga basis, okay na kayo? Okay na. Saglit lang po, nililista lang po nila. Time check, 8:18. Supposedly dapat tayo ay nag-i-start na tayo ng ating game, correct ba? Ay, hindi pa. 8 po. Okay, mas maga, much better. Kasi marami tayong maraming pagdadaanan ng ating faith sa umagang ito.
i-take nyo na ang lahat ng challenges na ito, may connection lagi sa faith nyo. Tandaan niyo po ha, makinig kayo mga youth, i-take nyo na ang challenges sa lahat ng gagawin natin, laging may connection sa ating faith kay God. Tulad ng inyong vlog, matalas na ang mga paningin ng ng mga ganda na. Patingin. May kamay ni Lord, prayer para to. Ayun. Pero malupit eh. May naglagay sa puno daw eh. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Rexel, may nilagay niyo sa puno? Genuinely, no? Siksik? Kung nalaman ka agad natin, dapat pa sinabi niyo kaagad. Ang sabi natin, lights off na pag 10. Bakit may mga nakakarinig ako ganyan? Ibig sabihin, merong hindi nag-lights off ng 10? Oh? Bakit hindi kami binigyan? Ha? Okay na. Ano na ang mga pangyayari dyan sa ating mga passes? Okay na? So, doon tayo. Doon tayo kasi, ay, Captain. As much as possible, be honest, no coaching. Tapos, kung sino yung pinaka nagtitake ng challenge, support, pero hindi ikaw coach. Nawa po? Nawa niyo po? Pag hindi kinaya, pwedeng call a friend. Dapat, depende, mag-usap kayo kung paano niyo papalitan. Is it pwedeng may signs or pwedeng mag-sub? Ang sa basketball kasi, sub. Hindi, time out yan. Sub, ganito, sub. Yan. Sige. Wala tayong magagawa. So, mag-usap-usap kayo, no? Kung hindi kaya nung inyong ka-teammates, pwede po humingi ng tulong. Team leaders, mga team leaders, be responsible kasi kayo ang Sino ba mga team leaders natin? Sa yellow, si Teacher Bane. Red, si Ken. Sa blue, si Joy. Ha? Okay. Okay na yan, ikaw na. Ay, ano yan? Born again na kaya. If anyone who is in Christ, he is a new name. He has a new name. The old name has passed and the new name has come. Pupapagaling na tayo dito, Pastor. May sarili tayong version. Wait. Ha? Paano isang katulad mo naging win? Lagay na! Alam mo, ako, naiintindihan kita eh. Kaya, maaari, okay? Maganda kayo, mag-usap kayo kung sino yung pang-bet nyo sa mga challenges. Merong group, merong individual, pero ang scoring it is still group scoring pa rin tayo. Okay? Liwanag ba? Gets? Okay, sige para. At kapag hindi nasagot, there is always consequences. Yes. Advantage may teacher eh, no? Hindi, principal na yan. At paalala ha, kahit nag-games tayo, anytime pwedeng manguha ng plug. Anytime. Tignan niyo po. Maging alerto kayo. Be alert. Dahil si Gian talagang
mainit na ang mga mata diyan sa inyong mga vlog. Parang ayaw niyang umuwi at matatapos ang camp nito nang wala siyang kukuha flag. Yun talaga yung trabaho. Pag nabawasan, magkano ang bawas natin? Pagka nakuha, ano? 10K. Mababawasan ang inyong score ng 10,000. Ayan. Para mas ma-challenge kayo. Para mas ma-challenge kayo, tawagin ko muna si Venus para i-announce ko anong mga points Yes. nyo. Yes. Siya, wala pang announcement ng mga nanalo sa yan. Wala pa yun, di ba? Tinotal lang. Tinotal. Yung mga ginawa natin. Total na to. Score lang. Pinakamataas. So, ang leading team po natin sa ngayon ay Colors siya. No colors, score lang muna. mababang points muna. So, sa pinakamababang points, ay napupunta. Ay Ang office, napunta. sa akin ka kagad nakatingin. Ay napunta sa red team. Na may 120,000. At ang second place naman po ay sa blue team. Wherein meron silang 125,000. Maliit lang. 5,000 lang, ha? Next. 105,000. Okay, ano? Okay, pre. At syempre ang una ay ang yellow team na may 145,000. Oh. Hoy! Huwag kayong magpakasiguro. Oo. Kasi itong challenge nito ngayon, mas malalaki at mas marami ngayong challenges. Depende sa score at sa galing na may papalitan. Okay? Are you ready? Ready na kayo? Are you ready, Captain? Nag-ano. Ready na? Are you ready? Okay, so start tayo. Diyan tayo mag-start ng ano? Ha? Oo nga. Dito na tayo mag-start. Okay. Para i-answer mo. O, team leader, pumili daw kayo. Start na tayo ng games ha. Sa station 1, ito yung unang games. Team leader, kumuha kayo ng isang tingin nyo na magaling sumagot ng riddle. Bakit Tagalog na yung riddle? Ano ba yun? Ano ba sa Tagalog? Game. Riddle? Bugtong. Bugtong. Palaisipan. Palaisipan. Okay, pili kayo sa isang... Isa lang. Kasi every station, Go. every station merong riddle bago kayo Yellow, mag-proceed blue. sa challenge. Blue. Red, yellow. Come on. Team leader, mag-assign ka na. Sige! Huwag kayong mag-alala. Pag hindi na kaya ng isa, pwedeng palitan ng isa. Pwedeng team leader. O yeah, pwede rin team leader kung ayaw, kung walang ano. Next. Alex, sa blue team. Next. Blue team. Blue team. Okay. So, red team. Okay, o sige po, uunahin natin mga team leader. Joyce, pili ka ng number 1, 2, 3. 5. Ano na lang? Dapat to. 3. Baliktad. Sige. So, number 2. Question, Sister Juby. So, ito yung riddle ng blue team. Okay. Makinig kayo. Okay. English to ha. Ready ka na ba? English. Okay, sige na.
Simple lang to. Intindihin mo lang ito. What goes up but never comes down? What goes up but never comes down? You may call a friend kung hindi kaya. Age! Okay, lagi regla. Anong number mo? 1, okay. Question number 1. What has hands but can't clap? What has hands but can't clap? What has hands but can't clap? Oh, pwede mo call a friend. Clap? Ang galing! Okay, so, Okay, no choice no choice na. Number 3 na si Teacher Banit. Okay, the question's like this. What has a head and a tail but no body? coin. Ayun na! I told you, sabi ko, sige, madali lang eh. Okay, so, wala pa check sa inyong ano? Ano ba yan? Ano mag-prepare ng challenge? Huwag ka mag-alala. May susunod pa. May susunod pa. Sige, sige. Excited. Excited ako eh. Okay, gano'n tayo. Dito tayo sa likod. Punta tayo sa likod. 14. Oh, iba yun yung kaiba nyo. 14. Uy, pag Pina. huwag mo nang gawin baby yung kanto. Red team, blue team, yellow, red. Dito na. Saan pupunta? Dito lang. Yellow. Pila. Yellow, red. Saan pa rin? Red team, magkakasama yellow team, blue team. Pila, nang maayos. Okay. Basic lang sa amin. Okay, kung mapapansin nyo, binigyan kayo ng isang, whiteboard? Whiteboard at saka marker. So, explain si Sir Juby ang mechanics ng game sa Station 1. So, ayan. Magbibigay po kami ng scramble letters. Tapos, isa-isa po kayong sasagot. Kung halimbawa, ang nauna si Joy, ikaw po, yung halimbawa, papakita ako, ikaw po ang unang sasagot. Then, next, yung likod mo. Tapos, next, para lahat kayo makakasagot. Juby, since silang tatlo kasi nakapag-start na, pwede bang ibang group naman ang mauna? Okay. Ibang group naman. Team leader, you can arrange your team according to their, kung anong gusto mo sa kanila. No. Isusulat po Sulat lang. dyan sa whiteboard. Walang call of friend. Wala pong coaching ha, kasi isa lang po yung ipapakita namin sa inyo. Ito pag kayo, Kung sino po yung una ng 5 points, yun po yung panalo at mauna din doon sa... Sir Juby, paano kung hindi alam? Pwedeng ipasa na kagad yung whiteboard sa pula. Pwede po! Okay. Basta paunahang makalima. Basta arms forward. Para hindi kayo dikit-dikit. Arms forward po. Arms forward. Yung t-shirt pampunas po yan mamaya kapag Arms forward. Yan po. Arms forward. So, paalala lang po ha, no coaching po.
Okay. Once na pinakita na po yung scramble letters, pwede na po kayong magsagot. Then, kung hindi alam ang sagot, you can call a friend yung sa next nyo. Pwede naman, pero minus sa kanilang points. Pwede namang mag-push, pero minus sa inyong points. May minus kayo. Pagka kayo, nag-cheat kayo, hindi kayo nag-ano. Kaya mga pasi, sila, iikutan niyo po sila. Pasa niyo, pag hindi niyo alam sagot, pasa niyo sa mga kasunod. Tama? Tama ba? Pwede niyo ipasa sa likod. Ganun lang. Walang bibig na gagamitin. Kamay lang. Ready? Ready? Pag pinasa, ibig sabihin hindi niya nasagot. Yung susunod ang sasagot. No. Walang mouth na gagamitin. Only yung answer. Yung answer. Ready? Ready? Ang tawag sa game na to ay scramble word. Words. Wait. May tanong? Kami na pong bala. First 5 points, siya yung susunod sa magde-dare ng challenge sa next game. Kung mauna ka, you will gain 60,000 points. Ready? Ready na? Sound check. First word. Nakarambulo to kayo, mag-arrange ko ang word yun. Tapos, iharap niyo sa amin, paunahan, kung sino unang makatamang sagot. Ready? Ready? No coaching. Ready? Set! Go! Yan ay may kaugnayan sa Bible. Sa Bible daw. Okay, 1-0. Okay. 1-1. One. How about you? Nauna ang, anong team to? Blue? 1 point ng blue. 1-0. Nauna ang blue. Next, 1. Hindi, nakatama yung sagot. Oo. 1-0. Tama. Tama yan. 1 point. Lapit. Lapit na. Pwede lumapit para makita. Lapit dito, Rexel. One of blue team, one team. Mali ang Mali ang sagot. sagot. Next. Ready na? Ready. Ito ay red team. Gitna. Quiet. Pasi. Ready? Go. Huwag ko ipakita. No. Siya lang nakatamang sagot. Tamang sagot. 2-0. 0. Walang titingin sa sa Oo, kasi baka gayahin mo eh. Gayahin niyo sa sagot. Okay. Huwag mo na lang yan, Sabay kayo, sabay na. Sabay-sabay pag sa 1, 2, 3, show your answer. Saka nyo na ipakita yung sagot nyo kung magkita nyo. Okay, show your answer. Sige. Good. Para hindi tayo, baka kasi gayahin. Okay, ready? Third word. Go. Dali! Oh. Mamaya na, sabay-sabay. Okay, wait. Wala mo na. Okay, 1, 2, 3, show your answer. 1. Okay, lahat sila tama. 1 point. Tigil isang point. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okay. 3 points leading ang blue team. Huwag niyo muna ipakikita agad yung sagot niyo. Tago niyo muna para hindi gayahin. Okay, ang ating point word. Ready, go. Tago lang muna. Okay, tago. Hawak mo ng word. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, show your answer. Good. Okay, 1 point, 1 point. 4 points, 2 points, 2 points. So, leading ang blue. Last one, ang blue. Pag nakuha ng blue dito sa sagot, winner na sila. Sila pa sa first game. Okay, our last word. Ay.
Hawak! Show your answer! Go! Five! Sa pangalan mo, tama na makayalan. Ayan. Sila na nakakuha na. May second pa, tsaka third. Sige. Next. Next. Okay na yung blue team. Sila na nakakuha na. Sila ang first. Ready? Ang pinaglalabanan na lang natin ay ang second place sa third. Anong score na? Anong score nito? 3? 3, tsaka 2. 2. Okay. 3 ang yellow. 2. Ha? 3-2. 3-2. Hindi na isulat ni Victor ng ayos eh. Hindi niya nasulat ng ayos. So, Okay. tulang kayo. Okay, ready? Go! Hold. Okay, hawak. Show your answer. Go! Correct? Mr. Judy? Correct! Okay. Doon sa kasunod. Okay, 1 point. So, 4-3. 4-3. So, isang tama lang ng yellow. Sila na ang second place. Sabay nyo lang huli. Wala na siya. Okay, sige. Dapat sabay magpapakita ng answer, ha? Ready? Go! Okay. Sige. No coaching. Sabay. Ready? Ready, set, Hindi yan. Ready? Go! go. Okay, so, 4. All 4! Oh, yung hindi na nakasagot. Nakasagot na si Ken. Ayan, sige. All 4! Ayan. Okay, 4! For the win sa second place. Ready? Go! Ready? Show your answer! Show your answer! Ready? Sabay. Ready? Get set, Go! Ay! Wala. Saka, balik. Iba naman. Iba naman. Gabriel. Last. Why not? Kaya naman ha? Okay, sige. Next word. Word of it. Okay, for second place. Kasi ano sila? Tayo na sila eh. Okay, 1, 2, 3, go! Run! Sure! Ready, set, go. Okay, Jacob. Panalo na sila. Nauna na ang yellow team. Sila ang second place, third place ang red. First, ang blue, second ang yellow, and third ay ang red team. Okay. Okay na? So, this time, lahat ng hawak nyo, yung katulad ng electric fan, bitawan, ang hawak nyo lang dapat ay panyo. Para sa station 2, sa gate 2, hawak nyo ang flag. Pwede nyo bitawan. Gusto namin yan. Okay, pila ulit. Pila. Blue team, yellow team, red team, pila po kayo. Red team, yellow team, and blue team, lahat kayo nakaharap dito. Yan, tama yan. Dito ang harap, dito ang harap. Sa kabila. Okay. So, sa game 2, makinig, dito po ang harap. Nasa kayo nakaharap. Pantin. O, kaninong panyo to? Okay, makinig. Para sa game... Okay. Sa game 2,
Makinig po kayo. Magkakaroon ulit tayo ng riddle. Kuha ulit kayo ng isa na sasagot para sumagot ng riddle. Para sa station 2. Yung unang makakasagot, siya ang mag-proceed mauna sa station 2, sa game number 2. Okay? So, ibibigay ko yung mechanics ng games muna sa station 2. After ng riddle, makinig po kayo, makinig. Hindi ko na ulitin yung mechanics pag hindi nyo naiintindihan. So, ano kayo, pag hindi nyo nagawa ng maayos, ano kayo, bawas points. Pwede naman, basta riddle, pwede ko lapret kung hindi talaga kaya sagutin. Okay. Pwede naman, mas maganda. Hindi, i-time natin kung sino mas mabilis makasagot ng riddle para siya yung mauna na lang. Para, ano lang. Mauna. Kung sino yung may pinaka-maiksing time sumagot ng riddle, yun yung mauna. Ha? Kahit wala ng time. Sige, basta masagot na lang daw. Katulad kanina. Okay. So, sa yellow team, asan ang yellow team? Sino unang sasagot ng riddle? Yung iba hindi pa sumasagot ng riddle. Yung iba naman. Okay, sige. Unahin natin si Rexel. Rexel, pili ka. Basahin mo at sagutin mo. Hindi. Ano na lang daw eh. Wait lang. What has to be broken before you can use it? Call a friend. Nice. Dahil mali ang sinagot, may consequence. Kung ano yung consequence. Dahil si Rexel ang mag-identify. Tapunan nyo kasi papipiliin natin. Once na nagkamali, the answer is egg. Pero pwede na rin sana kasi malang dito na may okay? Takpan po. Takpan niyo po. Para at least, hindi nila, nice, Rexel. Nice. Mamili ka lang sa tatlo. Sister Juby, si Ate Tess mo o si Ate Lynn? Si Mama Tix. Okay, ang napili mo ay charaan! Lahat yan. Lahat. Lahat. 1, 2, 3, go! Next. Ready yung tubig, mga pasi. Paki-ready yung tubig. Dali lang naman yan. Yes, palapakan natin ang red team. Okay, next. Bili. What has a legs but doesn't walk? What has a legs but does walk? Table and chair. Mali pa rin. Hindi mo nasagot eh. Dapat table lang. Okay. Mamili. Si Sister Lynn o Sister Juby? Dalawa na lang. Si Sister Lynn o Sister Juby?
Wala ka naman. Sister Lynn na lang, Sister Cuba. O, ano mamili mo? Sister Lynn, ano sa Sister Lynn? Yo! Kaya. Busin mo yan, ha? Busin mo yan. Kaya. Abisin nyo, kaya lang eh. Next, si RR. Doon na, tapusin muna. Tapusin muna. Baka mamaya, bigyan mo yung mga para ano mo eh, ka-teammates mo eh. Sharing, ha? May chair kasi, table lang ang sagot. Table. Sayang. Kung nagigpit kami ngayon, wala nang call and friend. Pagdating sa blue team, wala. Okay, blue team. Hello. What is full of holes but still holds water? Ano? Ano ba yan? What is full of holes but still holds water? Ano? Wala friend na yan. What is full of holes but still holds water? Ano sabi? What is full of holes but still hold water? Ang sagot, hindi nila kaya. Hindi nyo na masasagot. Ang sagot ay steel. Sige, pwede mag-steel. Ayun ang yung steel, pwede. Kung alam nila yung sagot, sila magpaproceed. Sponge. Sponge, tama! Tama yun, sponge. Consequence, RR. Consequences. Ano yun? Ay, kamatis! Mapakain ang kamatis ng Fiora. Pero yun ang gusto ko. Dinidirit niya yung challenge. Mamaya na. Marami pa. Tapusin. Ikaw siya naman. Ano lang yan? Pinasigla lang namin. Okay. Ang gusto ko lang naman kasi dito magkamali kayo lahat eh. Para magmeron magana. Because there is not every failure. Sa bawat failure, merong lesson sa atin. Palakpakan naman natin mga challenger. Okay. Palakpakan natin ang bawat teams. Okay. Okay, mauna ang yellow team sa second game. Good job. Sunod na natin sila, third na sila. Okay, lahat kayo magpire. Ipingin ang mga Lahat magpire. Pasi, paki-assist. Maliban lang sa team leader. Ang team leader ay hindi magpa-blindfold. Yeah. Team leader, hawakan mo ang plan. Kasi baka agawin sa'yo yan. Team leader, Ang team leader ang humawak ng flag. huwag kayo magano. Huwag kayo ako na lang po ang hawak. Okay. Okay, make sure na wala kayong makikita. Easy. Dapat talaga. Sino? Mga Marshall, yung ibang team, mag-Indian ship muna kayo. Yung ibang team, Yung blue team at saka yung red team, maupo muna kayo ha, kasi ang mauunang gumawa ng challenge ay ang team yellow team. So, upo muna kayo. Upo muna. Hanggat hindi kayo pinatatayo dyan, Yung blue, ang yellow team kayo na. Ang yellow team kayo. okay. Pasi, paki-assist yung Si Kisaya, wala pang pirin si Kisaya. Pasis po. Bago tabi.
Help us here. Help us. Wala friend. Okay. Wala namin dito. Bibigay ko yung mechanics. Tawag sa Wala. game, ang tawag sa game na ito ay Walk of Faith. Walk of faith. Walk of Faith. Ang trabaho ng team leader, si team leader ang nasa harap. Team leaders. Ang team leader ang nasa harap.